Grabe itong hamon ni dating Senador Laila de Lima kay Harry Roque. Ano ang sabi niya? Magpakalalaki ka. Wow! Sinabi po yan ni de Lima dahil until now, hindi pa ho nahuhuli o nagpapahuli itong si Harry Roque, ang abogado ni dating Pangulong Duterte, matapos isyuhan ng warrant of arrest ng Kongreso dahil sa hindi niya pag-attend at pagdadala ng mga dokumentong hinihingi sa kanya. Okay? Nakontempt na ito at nakulong overnight pero hindi nadala at inindyan pa niya ang Kongreso tungkol dun sa bakit siya biglang yumaman ang kanyang mga negosyo at bakit biglang lumaki ang kanyang pera, kaya baka pinagdudahang may kinalaman sa Pogo. Pero mula noon, pati yung asawa niya hindi dumating, kaya silang mag-asawa parehong hinahanap at parehong kailangan ng Kongreso. At dahil dyan, sabi ng senador, dating senador na mahigpit din binabanatan ni Roque nang ito ay nakakulong pa noong panahon ni Duterte dahil 7 taong nakakulong si de Lima. Grabe ang mga sinasabi rito ng mga DDS, lalo na si Roque, na parang ang tingin nila guilty na si de Lima. Pero ano nangyari? Acquittal, hindi na patunayan. Kaya ngayon, si de Lima kasi nung mag-isuhan ng warrant of arrest, hindi nagtago, hindi na nanlaban. Talagang voluntaryong sumunod sa court order at nakulong ng 7 taon. Ay si Harry Roque, Congress warrant of arrest, tinaguan na. At until now, hinahanap siya ng PNP. Kaya inuulit ko ang sabi, Harry Roque, magpaka-lalaki ka. Ano ang inyong masasabi diyan? Mukhang de Lima dahan-dahan ang nakakaganti. De Lima laban kay Roque. Yan ang yung galawan. Please like, subscribe, and follow. Samantala, eto, observation, analysis, at opinion. Seryoso ba lahat ang mga nagpapile ng Certificate of Candidacy sa local and national position? Especially ang national, yung party list at saka yung mga senador. Kasi ang dami na eh. Parang mahigit ng 80, baka daw umabot ng 100 ito. Ganong karami o higit pa. Pero marami naman dyan disqualified. Pero tinatanggap lang ng COMELEC ang lahat na nag-a-apply. Nag-a-apply at nagpapile ng Certificate of Candidacy. Kaya tinatanong ko, seryoso ba sila lahat? Kasi yung iba nakikita ko, parang wala eh. Walang political party, parang walang konkretong paliwanag kasi binibigyan sila ng pagkakataong magbigay ng statement at magkaroon ng question and answer sa media after na mag-file. Yung iba walang kalaman-laman na sinasabi. Yung iba nga parang hindi alam ang sinasabi. Yung iba naman seryoso. So ako ang tingin ko rito, marami rin seryoso pero marami rin malamang ma-disqualified kasi wala nang makinarya, wala pang political party, tapos yung mga agenda nila parang hindi naman pang national. So yan pagbabasya ng COMELEC. Huwag natin kalimutan, merong authority ang COMELEC para mag-disqualified sa mga nag-apply o nag-file ng COC. Ako, yun din ang tingin ko. Marami ditong, hindi naman siguro kalahati, pero marami. Kung halimbawa, umabot ng 100 dyan o 90, marami dyan ang ma-disqualified. Kahit sa party list, 160 ang mga ang party list, pero ang bago ay mga 40 plus lang. Baka ma-disqualified din yung iba. Kasi yung iba talagang hindi naman totoong marginalized sector. Yung iba parang gumaya lang. Parang nainganyo lang. Biro yung totoo, yung iba napunta lang doon sa COMELEC. Tinanong ko ano meron, dapat maraming tao ay filing, nakipag-file na rin. Nakipile na. Kaya nga tinatanong natin, seryoso ba sila? Alam niyo kung bakit ko ito tinatalakay, pasintabi na po. Kasi tayong mga botante, dito at sa abroad, tayo ang susuri sa kanila. Hindi sapat na ang COMELEC lang ang sumuri kung sino ang may kakayanan, mangampanya nationwide at merong kakayanan, kaalaman sa mga posisyong in-applyan nila, especially sa national. So, hindi kayang suriing lahat ng COMELEC. Tayo, kayo, na mga botante sa buong mundo na Pilipino, kayo ang merong sagradong kaalaman at kapangyarihan at pagsusuri sino sa palagay nyo ang karapat-dapat o hindi. Mahalaga yun. Hindi basta pipirma kayo or iboboto nyo nang hindi nyo kilala. Delikado yan.
magsisisi kayo. Katulad ng iba, nagsisi kay Robin Padilla at iba pa. Baka masingitan kayo. Huwag niyong kalimutan na 6 years pag senador. Ganon kayong katagal magsisisi pag mali. Pagka naman magandang naiboto nyo, matutuwa kayo ng 6 na taon. At sa congressman, hanggang sa mga councilor, local official, 3 years. Pero matagalan 3 years pag nagkamali kayo, di ba? So para hindi magsisi ng kung ilang taon, para hindi magkamali, aralin. Inuulit ko, hindi lang COMELEC ang merong authority o kapangyarihang mag-disqualified. Tayo, mga botante, pwede rin natin i-disqualified. Disqualified na hindi natin susuportahan. Disqualified na hindi natin ikakampanya. Disqualification na mismo na hindi natin iboboto pagdating ng election sa Mayo ng 2025. Yun ang inyong power. Walang pwedeng makapigil dyan. Walang pwedeng makialam sa inyong kapangyarihan. Bawat botante, bawat registered voters na Pilipino, kayo ang masusunod during election day. Ayan, okay? Kaya mahalaga po yun. Naulit ko ha, no extension, sabi ng COMELEC. Dahil marami silang gagawin, marami silang trabaho. I-evaluate nila yung application, ang mga application na yan. Tapos naghahanda sila sa pag-iimprenta ng mga election paraphernalia. At marami silang gagawin, kaya no extension. Kailangan kung sino nag-file, yun lang ho. Pero hindi ibig sabihin nag-file lahat. Kaya kung sinasabi ito, yung mga supporters, followers ng kandidato or mga nag-file ng COC, hindi po lahat na nag-file ay qualification, may qualification. Hindi lahat na nag-file a-aproban. Sabi ng COMELEC, yan ay dadaan sa pagsusuri ng INBAC ng buong COMELEC. Yun po ang ibig sabihin yun. Baka mamaya ay nag-file lang kayo, kala nyo kayo na, tuloy-tuloy na. Yung iba nangangampanya na, yung iba ay gumagastos na. Abay, hindi po. Abangan ninyo ang formal announcement ng COMELEC, ilan ang inaproban na party list organization na bago, maliban sa dati. Ilan ang mga senatorial na magiging kandidato. Yan po yan. At ang pagbabasihan dyan ay yung kakayanang kumampanya, financially, nationwide, physically, at higit sa lahat, merong partidong magdadala. Kasi kung walang partido magdadala, tapos independent ka lang, tapos kulang ka rin sa makinarya, isa yan sa magiging ground para i-disqualify ang isang kandidato. Kahit sa local, ganun din. Ang local COMELEC official, ang may karapatang mag-disqualify sa mga local candidate. Pero sa national, party list at saka senador, ang headquarters ng COMELEC, ang chairman at mga commissioner, ayun po yun, ang kanilang authority. Kaya abangan po ninyo ha, marami pang pwedeng mangyari. Nag-uumpisa pa lang. Mahaba-haba ito, ilang buwan ito hanggang sa Mayo ng 2025. October pa lang ngayon. Ayan. Sige, please like ang ating mga video dito sa Mike Abe Opinions. At siyempre, pakasama na rin po yung MA Pinoy TV. Subscribe yung hindi pa nakakapag-subscribe para tayo laging nakakasama-sama araw-araw. Mahalaga yon na ako'y nagiging tulay ng anong impormasyon gusto nyo matanggap, marinig na nanggagaling sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Especially itong eleksyon, tinututukan natin ito. Malapit na po kasi.